Hi! Welcome sa Mia Sofia Movie Recap. Ang ibubuod natin ngayon ay isang Japanese film tungkol sa isang ama, na gagawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Nagsimula ang pelikula kay Ichiro na isang ordinaryong ama. Sa kanyang pagsusumikap ay nakabili siya ng isang bahay. Ngunit tila hindi masaya ang kanyang pamilya dahil napansin ito na maliit ang kanilang bahay kung ikukumpara sa iba. Bumili siya ng sushi para sana sa selebrasyon ngunit tila ayaw ng pamilya sa kanyang binili sa labas kaya mag-isa niyang kinain ito. At sa kanyang trabaho ay nagrereklamo ang kanyang boss dahil sa kanyang imbensyon na energy drink. Masyado daw magastos ito, at napagalitan pa siya ng kanyang manager sa harapan ng maraming empleyado. At sa kanyang pag-uwi, nakasaksi siya ng isang hold-up pan at siya ay natakot kaya't siya ay tumalikod na lamang. Ngunit sa kanyang pagharap ay nakita niya ang kanyang anak na tila ba pinagagalitan siya at sinasabing ikaw ay isang duwag. At sa kanyang pag-uwi, habang nag-iisip ay nakilala niya si Hanako. Ito ay isang aso na inabandona ng kanyang amo, at habang nilalaro niya ito, ay dumating ang kanyang asawa at sinabing lubayan mo nga yung aso na yan. Sabay abot ng isang envelope at nakapaloob doon na kailangan pa niyang magkaroon ng isa pang medical examination. Ngunit nalaman niya pagkatapos ng eksaminasyon na meron siyang stage 4 cancer. Agad niyang tinawagan ang kanyang asawa upang ibalita ang nakalulungkot na bagay, subalit binaliwala lang ang kanyang tawag, pati na ang kanyang mga anak ay ganon din ang ginawa. Nang dumating ang hapunan ay binalita ni Ichiro ang bagay na ito. Subalit ang kanyang mga anak pati na ang kanyang asawa ay parang sinisisi pa siya. Baliwala sa kanila ang kalungkutan na nararamdaman ni Ichiro. Lumabas pansamantala si Ichiro at baka sakaling magbago ang kanyang pamilya at maramdaman din ang lungkot na kanyang nadarama. Nagpaumanhin siya kay Hanako na iiwan na niya ito sa kalsada. Ngunit si Hanako ay patuloy siyang sinusundan. Matapos niyang iwanan ito ng ilang beses ay patuloy pa rin itong sumusunod sa kanya. Tanging si Hanako lang ang nagmamalasakit sa kanya. Isang lalaki naman ang kanyang napansin na nakaupo habang nag-iisip. Pareho silang tumingala at tumingin sa liwanag. At ang liwanag na iyon ay tinamaan sila. At bago siya mawalan ng malay ay nabanaag niya ang iba't ibang uri na nilalang. Nakita niya si Hanako na tumatahol at patuloy siya nitong ipinagtatanggol. At nang siya ay magising, napansin niya na ang kanyang mata ay mayroon ng perfect vision. At sa oras ng almusal sa kanilang bahay ay napansin niya rin na hindi na niya malasahan ang mga pagkain. Pati na ang tubig mula sa kanilang gripo. Pansamantalang tumigil si Ichiro sa kanyang kwarto at nakita niyang umuusok ang kanyang kamay. Lumabas mula rito ang isang malaking rifle at ang bala ay ang sopas na kanyang kinain, tila nagkaroon ng mga mekanismo sa ilalim ng kanyang katawan. Subalit sa kabutihang palad, bago pa dumating ang kanyang asawa ay naitago niya ito. At si Hiro ang binata na kanyang kasama ng gabing iyon ay kaklase pala ni Mary at ipinakita ni Hiro ang kanyang bagong kapangyarihan kay Choco. Binaril niya ang isang ibon mula sa malayo gamit lang ang kanyang mga daliri. Sa parking lot ay pinakita ni Hiro sa kaibigan niyang si Choco na kaya niyang kontrolin ang mga kotse gamit lang ang kanyang isip. Ipinakita niya rin ang mga mekanismo sa ilalim ng kanyang katawan. At si Ichiro naman bago siya pumasok ay may nakita siyang ibon na napinsala. Kanya itong hinawakan at siya ay namangha dahil gumaling ang ibon mula sa kanyang pinsala. Nang may narinig siyang tinig na tila dumadaing, sinundan niya ang tinig na iyon at napunta siya sa isang hospital. Mula sa kanyang mga mata, nakita niya ang pinsala ng bata, at tulad ng inaakala niyang paraan, hinawakan niya ang bata at ito ay gumaling katulad ng ibon na gumaling mula sa kanyang pinsala. Masayang lumisan si Ichiro mula sa hospital na iyon. Pakiramdam niya ay nakagawa siya ng mabuti sa pamilya ng bata. Samantala, si Hiro hinarap niya ang mga bully sa kanilang eskwelahan. Kinakailangan nilang humingi ng paumanhin kay Choco sa ginagawa nilang pang-aapi. At bago pa mapatay ni Hiro ang kanyang kaklase ay pinigilan siya ni Choco. Sekretong humanga ang isa niyang kaklase na pangalan ay Sheila. Paglabas ng eskwelahan ay pinasalamatan niya ito at natuwa naman si Hiro. Si Hiro ay binubuhay ng kanyang ina na mag-isa dahil pinagpalit sila ng kanyang ama sa ibang babae. Ngunit mapagmalasakit talaga ang kanyang ina.
Sinabihan niya si Hiro na palagi niyang dadalawin ang kanyang ama. Dahil ang kanyang ama ay may sakit, para bago pa man pumanaw ito ay magbaon ito ng kaligayahan sa kanyang puso. At ang kaligayahan ng mga oras na iyon ay lalo lang dumudurog sa puso ni Hiro. Kaya naisip niya na tapusin na iyon. Subalit nang makita niya ang kaligayahan sa mata ng kanyang ama ay natigilan siya pansamantala. Lumabas siya mag-isa at hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang kaligayahan ng kalapitbahay. Isang pamilya ang kanyang naabutan. Walang awa niya itong pinaslang. Hindi naman ito nakaligtas sa pandinig ni Ichiro, kaya mabilis niyang pinuntahan ang pinagmumulan ng mga daing na kanyang naririnig. Isang pamilya ang kanyang naabutan na patay na lahat. Kanyang pinilit buhayin, subalit ang patay na ay hindi na pwedeng pagalingin. Naabutan niya si Hiro na nakatayo sa isang bangkay. Sinubukan niyang pigilan ito, subalit talaga mabilis itong si Hiro at naunahan niya si Ichiro. Hahabulin niya sana si Hiro, ngunit mabilis itong nakaalis sa naturang lugar. Kinabukasan, kinumpronta ni Chaco ang kanyang matalik na kaibigan. Alam nito na si Hiro ang may kagagawan, dahil ang krimen ay hindi nakitaan ng mga bala. Inamin ito ni Hiro at sinabi niya, wala tayong dapat pakialam sa mga tao na namamatay araw-araw. Hindi naman makapaniwala si Chaco sa kanyang naririnig. Tumalikod ito at umalis na para bang tumatakas sa isang mamamatay tao. At sa kanyang pag-uwi, masamang balita ang kanyang narinig mula sa kanyang ina. Kinakailangan na niyang tumira sa kanyang ama, dahil ang kanyang ina ay hindi na magtatagal, dahil may sakit itong kanser. Niyakap siya ni Hiro at sinabing hindi niya hahayaan na mamatay ang kanyang ina. Samantalang itong si Ichiro, sa kanyang pag-uwi ay ibinalita niya na demoted siya sa kanyang kumpanya. Agad sumigaw ang kanyang asawa at sinisi siya dahil sa mga gastusin na nakaatang sa kanila. Masyadong nagdalamati si Ichiro sa bagay na ito. Pakiramdam niya wala siyang silbi. Hindi niya kayang protektahan ang kanyang pamilya at ang ibang tao. Ngunit mula sa malayo ay narinig niya ang panalangin ni Chaco. Panahon na siguro para gamitin, kung ano man ang nasa kanya at alisin pansamantala ang awan na nararamdaman para sa kanyang sarili. Lumipad siya paalis sa lugar na yon kasama si Hanako at natagpuan niya si Chaco kung saan sila unang nagkita ni Hiro. Sinabi nito ang nangyari ng gabing iyon at sabi ni Chaco isang alien ang nagbigay sa kanila ng kanilang kapangyarihan. Kaya kinakailangan niyang e-train si Ichiro katulad ni Hiro. Sinubukan nilang gawin ang ginagawa ni Hiro, ngunit mahina pa itong si Ichiro di gaya ni Hiro. Sa kabilang banda, sinamahan ni Hiro ang kanyang ina para magpa-check up sa doktor. Laking gulat nito na nakita nila na wala na ang kanser sa kanyang ina. Sinabi niya sa kanyang ina na dapat magbakasyon muna ito. Magpahinga at maging masaya. Ipinangako niya na gagawin niya ang lahat para lumigaya ang kanyang ina. Pansamantalang natigil ang kaligayahan nilang mag-ina, nang biglang dumating ang mga pulis. At iniimbitahan si Hiro para imbestigahan sa nasabing krimen. Mabilis na tumakas si Hiro. Tila walang pulis na makapigaw sa kanya. Ginamit niya ang kanyang malaregan niyang kapangyarihan at nakapatay ng 3 pulis. Gumanti ng putok ang mga pulis ngunit walang epekto ito para kay Hiro. Tumakas siya sa naturang lugar gamit ang kanyang jetpack. Naging instant fugitive si Hiro sa pangyayaring iyon at wala na siyang mapupuntahan. Natagpuan siya ni Sheila at tinanggap sa kanilang bahay sa kabila ng kalagayan nito bilang isang takas sa batas. Nakita niya si Sheila na naninirahan kasama ang kanyang lola dahil ang kanyang mga magulang ay matagal nang namatay sa sakit. At tila alam ni Sheila na hindi na rin magtatagal ang kanyang lola. Si Ichiro ay mabilis naman na natuto sa pagkalabit ng kanyang ray gun ngunit nagrereklamo siya dahil sa madali siyang mapagod. Agad siyang uminom ng kanyang inimbentong energy drink. Ngunit ang tubig ay hindi maganda ang epekto sa kanyang katawan. Isinuka niya ito mula sa malaking rifle sa kanyang kamay at dito nalaman ni Chaco na magagamit nila itong advantage laban kay Hiro. At nang gabing iyon habang nanonood ng TV, napanood niya ang kanyang ina sa isang balita na tila sinisisi sa isang krimen na hindi naman siya ang gumawa. Ngunit tulad ng isang mapagmahal na ina, humihingi siya ng kapatawaran para sa kanyang anak.
Nadurog ang puso ni Hiro dahil ang kanyang pinakamamahal na ina ang nagdurusa sa isang bagay na siya ang gumawa. At mas nakagigimbal ang sumunod na balita, dahil nagpakamatay ang kanyang ina sa isang delubyo na hindi niya napagandaan, sinisi ni Hiro ang kanyang sarili. Binasa niya ang lahat ng comment na nasa social media na minumura at inaalipusta ang kanyang ina. Pinagapang niya ang kanyang gatilyo sa galamay ng internet at isa-isa niyang pinatumba ang mga taong may kinalaman sa pag-aalipusta sa kanyang ina. Nang gabing iyon ay nakita siya ni Sheila, na tila hindi makatulog at sinabi niya kay Sheila na siya ang may kagagawan sa lahat ng krimen na nangyayari sa ngayon. Hindi naman makapaniwala si Sheila sa kanyang narinig, ang paniwala niya hindi iyon magagawa ng lalaki na kanyang minamahal. Dinala siya ni Hiro sa itaas at tinanong kung ano ba ang kanyang kinakatakutan. Ang sabi niya lang ay ang mawalay sa kanyang tabi. Naramdaman ni Hiro na tanging si Sheila lang ang nagmamahal sa kanya. Sa wakas nakatulog na rin si Hiro, ngunit si Sheila sa kanyang pagharap, ay nakaumang na ang mga baril mula sa mga sundalo na naghahanap kay Hiro. Ngunit bago pa man lumabas ang mga bala sa mga sundalo ay agad na naprotektahan ni Hiro itong si Sheila. Agad naman itong gumanti ng mga putok ngunit pagkatapos ay nakita niya si Sheila na nakahandusay na at marami ng tama ng bala. Ngayon ang puso ni Hiro ay wala ng laman kundi ang paghihiganti. Nabalitaan naman ito ni Ichiro kaya sinabihan niya ang kanyang pamilya na i-turn off ang mga cellphone. Subalit hindi naman siya pinakinggan ng mga ito at mula sa itaas ay nag-broadcast si Hiro tungkol sa kanyang gagawin na malawakang pagpatay at paghihiganti. Parang nakakatawa lang na balita ang kanilang narinig, ngunit nang simulan na ni Hiro na patumbahin ang mga tao, ay para na silang mga kulisap na naghahanap ng lungga para pagtaguan. Nakagawa naman ang paraan si Ichiro sa pamamagitan ni Chaco upang mapigilan nila si Hiro. Wala nang paraan upang magamit ni Hiro ang internet kaya naman direkta na niyang pinatamaan ang mga sibilyan sa pamamagitan ng kanyang mga missile. Natagpuan siya ni Ichiro at kinumbinse na itigil na ang kanyang ginagawa, subalit tumakas si Hiro gamit ang kanyang mechanical jetpack. Hinabol naman siya ni Ichiro at sa kanilang habulan ay nagkaroon ng labanan sa ere. Ginamit ni Hiro ang kanyang mga missile subalit madali naman itong naiwasan ni Ichiro. Nagpatuloy ang kanilang labanan hanggang sa loob ng tunnel, at sa kanilang paglabas ay narinig ni Ichiro ang boses ng kanyang anak na humihingi ng tulong mula sa loob ng building. Tinamaan ito ng mga missile ni Hiro na ginamit niya kanina, sinamantala naman ito ni Hiro at binaril si Ichiro. Gumanti naman ng putok si Ichiro ngunit nakailag si Hiro at ibinaon siya ng todo sa building. Lumampas sila hanggang sa isang helikopter at natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa ibabaw ng building. Muling nakiusap si Ichiro na itigil na ni Hiro ang pagpatay sa maraming tao. Uminom ng tubig si Hiro at pinigilan ni Ichiro at pinalitan niya ito ng kanyang energy drink. Pansamantalang nakapag-recharge muli itong si Hiro at inatake niya si Ichiro. Naghabulan sila hanggang sa makalampas sila sa atmosphere ng Earth, at muling nagpakawala ng missile itong si Hiro. Inatake niya ang papalayo na si Ichiro. Nang nasukol na niya si Ichiro at wala nang magagawa kundi ang ibigay na niya ang huling bala para kay Ichiro, ngunit nag-malfunction ang kanyang mechanical system sa kanyang katawan. Sinamantala naman ito ni Ichiro. Nagpalabas siya ng kanyang sariling missile at tumama itong lahat kay Hiro. Bumagsak ito at tuloy-tuloy ito sa lupa. Mabilis na hinanap ni Ichiro ang kanyang anak at nakita niya ito na walang malay. Agad niya itong hinawakan at sinubukan pagalingin, na ibalik niya ang hininga ng kanyang anak at napaiyak siya nang makita niya itong nagkamalay. Agad na bumalik si Hiro upang maghiganti kay Ichiro. Hindi ito masyadong napinsala sa mga missile na kanyang ibinigay, napag-alaman ni Hiro na si Mary pala ang anak ni Ichiro na kanyang pinakamamahal. Binaril niya ito sa dibdib ngunit pinigilan siya ni Ichiro. Hindi na umabot si Ichiro at parang basahan na binugbog ni Hiro si Ichiro, at binitbit sa leeg si Mary sa gilid ng building. Nais ipadama ni Hiro kay Ichiro kung gaano kasakit ang mawalan ng kanyang pinakamamahal. Biglang nagumapaw sa galit ang enerhiya ni Ichiro na tila isang bakal. Nabasag ang kamay ni Hiro at sinagip ni Ichiro ang kanyang anak mula sa pagkahulog sa building. Matagumpay na nailigtas si Mary.
Nagtaka ang kanyang anak sa kanyang ama dahil ito pala ay isang superhero. Mabilis na umalis si Ichiro upang magligtas pa ng mas maraming tao. Kinumpirma naman ng gobyerno na patay na si Hiro, ngunit wala naman silang maipakita na katawan nito. Si Mary ay iba na ang tingin sa kanyang ama, samantala si Hiro ay nakabalik sa lugar ni Chaco at natuwa ang binata dahil nakita niya ang kanyang kaibigan na buhay pa. Sinabi nito na tumigil pansamantala at magpahinga. Ngunit sa kanyang pagharap ay wala na si Hiro. Alam ni Hiro na mapapahamak lang si Chaco kapag nanatili siya. Ito ang istorya ni Ichiro. Isang ama na nagtataglay ng dakilang pag-ibig at ang isasang tabi ang pansariling hilig ng kanyang puso alang-alang sa kaligayahan ng kanyang pamilya. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.